Hindi planet Mercury ang mas malapit sa araw, kundi ang Vulcan planet. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Alam nyo ba, parang natural na lang sa mga tao na maalala sila matapos nilang mamatay. Sa libu-libong taon ng kasaysayan ng sangkatauhan, maraming tao ang gumawa ng mga kahangahangang bagay ang nagtayo ng kanilang sariling mga monumento. Ginagawa talaga nilang tumuklas ng iba't ibang mga bagay na mapapakinabangan ng mga tao sa hinaharap. At dahil malaki ang kanilang ambag, ay ginagawan sila ng mga monumento bilang pag-alala. Kaya naman sa ngayon ay hindi kataka-taka na may mga taong gustong maging sikat sa pagtuklas ng malalaking bagay sa siyensya tulad ng pagtuklas ng mga espesyal na bituin o mga planeta. Pero ang problema sa iba, sa sobrang gigil nilang magpasikat, ay nagkakamali tuloy sila dahilan hindi maganda ang kasaysayan na naiiwan nila sa mundo. At sa video na nga na ito ay tatalakayin natin ang kahangahangang pagtuklas sa isang planeta sa ating solar system na mas malapit daw sa araw kaysa sa Mercury. Sa katunayan, ilang beses itong naobserbahan ng iba't ibang astronomers. Ang problema? Hindi daw talaga ito umiiral. So paano nasabi ng mga sinaunang sayantipiko na merong planeta na mas malapit sa araw kumpara sa Mercury? At yan ang ating aalamin. Balikan natin ang taong 1846 nung may nangyaring nakakagulat sa scientific community. Si Urbain Jean-Joseph Le Verrier, isang French astronomer at mathematician, ay nakatulong sa pagtuklas ng planetang Neptune gamit lang ang purong matematika. Pero paano niya ito nagawa? Pinag-aralan niya kasi ang pag-ikot ng noon ay 7 planeta nang napansin niyang may kakaiba sa paggalaw ng Uranus. Pero ang discovery niya ay hindi umaayon sa mga teorya ng gravity ayon sa Newtonian physics. Kaya naman naisip ni Le Verrier na ang tanging paliwanag dito ay dapat may isang planetang nasa labas ng orbit ng Uranus na nagbabago sa galaw nito. At dahil sa matalino niyang pag-iisip ay gumawa siya ng ilang kalkulasyon at sa kaniya sinabi na nag-i-exist ang kanyang ikawalong planeta sa eksaktong oras sa kalangitan sa gabi. Ang nakakagulat ay pagkatapos marinig ang kanyang prediksyon, ang kaibigan ni Le Verrier na si Johann Gottfried Galle ay gumamit agad ng teleskopyo. Hinanap niya agad ang lokasyong iyon at nakita nga nila dito ang planetang Neptune sa loob lang ng isang oras. Halos eksakto ito sa hula ni Le Verrier. At dahil dito, nabaliw ang scientific community sa ginawa niyang pagtuklas at dahil sa tuwa at galak ay pinagdiwang ni Le Verrier ang kanyang tagumpay. Kaya hindi nakakagulat na isang dekada ang lumipas pinaniwalaan na siya ng scientific community nang sabihin niyang na-predict niya na o nahulaan niya na ang lokasyon ng ikasiyam na planeta gamit ang kanyang pamamaraan. Pero sa katunayan, hindi lang siya ang unang nagsabi na may umiiral na ganitong planeta. Noong 1601, sinabi ng German astronomer na si Christoph Scheiner na napansin niya ang isang kakaibang itim na spot na gumagalaw sa harap ng araw at sinabi niyang ito ay isang planeta, pero sa katunayan ito ay isang sunspot. At hindi pa yan dahil may iba pang mga tao ang di umano'y nakita din ang kakaibang planeta. Sa mga sumunod pa na taon, sina Kapell Loft noong 1818, Franz von Gruithuisen noong 1819, at J.W. Pastorff mula 1822 hanggang 1837, lahat sila ay sinabi na nakakita sila ng isang bagay o mga bagay na umiikot sa paligid ng araw. Sinabi ni Pastorff na nakita niya ito ng hindi bababa sa 12 times. At dahil dito, may mga tao na nagsimula ng mag-isip ng pangalan para sa hypothetical na planetang ito. Noong 1846, iminungkahi ng French astronomer na si Jacques Babinet na tawagin itong vulkan mula sa Roman god ng mga bulkan, apoy at metalwork. Angkop sana ang pangalang ito dahil ang anumang planetang mas malapit sa araw kaysa sa Mercury ay magiging sobrang init. Ang Mercury ay nakakaranas na ng temperatura na 427 degrees Celsius. At kung totoo ang Vulcan, ay mas mainit pa sana siya. Pero sa kabila ng lahat ng sightings na ito, nanatiling hindi nakumpirma ang planeta. Pero ang nakakapagduda talaga ay ang claim ni Le Verrier. Paano niya kaya naisip na planeta iyon? Noong 1845, bago niya nadiskubre si Neptune, si Le Verrier ay hiningian ng request ng direktor ng Paris Observatory na gamitin niya ang Newton's law sa physics para sa orbit ni Mercury, para makita
kung magtutugma ba sila. Ginawa ito ni Leverrier at inilatag niya ang theoretical na orbit na gagawin ni Mercury sa paligid ng araw batay sa Newtonian physics. Pagkatapos niyang gawin ang prediksyon, ay inobserbahan ng mga astronomers si Mercury para makita kung gaano ito katugma, pero hindi ito nagtugma. Sinubukan ulit ni Leverrier. Iniisip na baka mali lang ang kanyang math. Gumawa siya ng mas masusing pag-aaral noong 1859 gamit ang maraming obserbasyon ni Mercury bilang kanyang basehan at muling inilatag ang orbit ni Mercury. Pero muling hindi tumugma ang kanyang mga hula. Hindi naman kalakihan ang pagkakaiba, mga 45 arcseconds per century lang. Pero sapat na ang kalkulasyon na ito ni Leverrier para masabing may kakaibang nangyayari. Kumpiyansa talaga siya sa kanyang math. Napag-isipan din ni Leverrier na dapat may ibang mas na humihila kay Mercury palayo sa ideal na orbit, maaring isang planeta o series ng mga asteroid. Dahil sa tagumpay niya sa paghahanap kay Neptune, maraming astronomers ang naniwala sa kanya. Kaya naman nagmadali ang mga siyentista na tumingin sa mga teleskopyo para subukang makita ang sinasabing planeta. Hindi nagtagal, may lumabas na mga resulta. Mahirap makita ang isang planeta na malapit sa araw. Ang liwanag ng araw ay lubusang tinatago ang anumang refleksyon ng isang maliit na planeta. Kaya naman, ang pinaka-epektibong paraan para makita ang ganitong object ay sa pamamagitan ng pag-obserba nila sa madilim na parte habang dumadaan ito sa harap ng araw. At noong 1859, si Edmond Modeste Lescarbault, isang French amateur astronomer at physician, ay gumamit ng basic na tools sa isang homemade observatory at sinabi niya na nakakita siya ng maliit na itim na object na dumadaan sa harap ng araw noong 22nd of December. Sinulatan niya si Leverrier na labis na na-impress sa kanyang claim at nagpunta sa bahay ni Lescarbault para i-verify ito. Tinanong niya si Lescarbault at pinakita lahat sa kanya ang mga obserbasyon na nakita niya. At sa kalaunan na patunayan niya na nagsasabi ng totoo ang lalaki. Kaya, inanunsyo nila sa scientific community ang pagkatuklas ni Lescarbault. Pinangalanan nila ang planeta na Vulcan. Muling bumilib ang scientific community. Binigyan si Lescarbault ng Légion d'honneur, ang pinakamataas na karangalan sa France, at nakapagsalita pa siya sa mga meeting ng mga dalubhasa. Pero may isang problema. Ang planeta na kanyang nadiskubre ay hindi talaga totoo. Maraming pruweba nito. Una, siyempre, gusto rin ng ibang siyentipiko na makita ang bagong planeta na Vulcan. Kinalkula ito ni Leverrier gamit ang mga obserbasyon ni Lescarbault at dapat lalabas 21 million kilometers, dapat ang layo ni Vulcan mula sa araw at anya umiikot ito kada 19 days at 17 hours, kaya madali itong makita at nakalkula nga nila kung kailan ito dadaan ulit sa Sun. At pagsapit ng tamang oras ay tinutok ng mga astronomers ang kanilang mga teleskopyo sa araw. Pero wala si Vulcan. Nag-alala si Leverrier dito, pero noon pa lang may dumating ng ibang ulat ng pagkakita sa planeta. Nagbalik tanaw ang ibang astronomers sa kanilang mga dating data at inugnay nila ang mga lumang data na ito sa kanilang nakitang bagong planeta na ang Vulcan. Ang ilan sa mga ito ay matagal nang naitala at wala pang eksaktong petsa kung kailan nangyari. Pero ginamit pa rin ito ni Leverrier para ayusin ang kanyang modelo. Iniisip na baka mali lang ang kanyang math, kaya binawi niya ang sinabi niya. At sinabi niya na hindi niya nakita si Vulcan. Inayos niyang muli ang kanyang teorya at sa huli hindi ulit niya nakita si Vulcan. Isa pang malakas na ebidensya ay mula kay Emmanuel Liais, isa pang French astronomer. Sinabi ni Liais na nagkataon na tumitingin din siya sa araw sa eksaktong oras na sinabi ni Lescarbault gamit ang mas malakas na teleskopyo at hindi niya nakita ang planetang sinasabi ni Lescarbault. Naging mas malabo pa ang pag-iral ni Vulcan dahil may kilalang siyentipiko na nag-claim na hindi nila nakita ang Vulcan. Sa kalaunan namatay si Leverrier noong 1877 pero isang taon lang ang lumipas noong 1878. Dalawang kilalang astronomers ay parehong nag-claim na nakita nila si Vulcan sa parehong punto sa langit sa parehong oras sa panahon ng solar eclipse. Pareho pa nilang sinabi na pulang kulay ang planeta. Nakakumbinsi sila pero hindi pa rin talaga umiiral si Vulcan. Sa science kasi, kung totoo ang isang bagay, ito ay mauulit. At sa kabila ng lahat ng mga obserbasyong ito sa mga taon, hindi na ulit ang pagkakita kay Vulcan.
Hindi na siya muling nakita sa panahon ng solar eclipse. Sa kalaunan, ang corroborated sighting na ito ay naisip na mali lang ang kalkulasyon at maling pagkakakilanlan sa isang kilalang bituin. Pero sa huli, si Albert Einstein ang tuluyang nagpahinto sa ideya ni Vulcan at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-iisip ng ibang bagay. Maraming siyentipiko sa mga nakaraang taon ang nagsikap makita ang planetang Vulcan ni Leverrier pero sa huli, hindi nila ito napatunayan. Pero napansin ni Einstein na ang problema talaga ay nasa Newtonian physics. Noong 1915, nag-propose siya ng isang modelo ng physics na tama ang pag-describe sa galaw ng universe pero nakabatay ito sa mga bagay tulad ng curvature ng space-time, hindi lang sa gravity. Sa mabagal na bilis kamukha ito ng Newtonian physics, pero kapag inilagay mo ang mga bagay tulad ng Mercury sa tabi ng mga sobrang laking bagay tulad ng Sun, ang special relativity ay nagpe-predict ng ibang landas o daanan para sa kani-kanilang orbits. At tama nga, ang modelo ni Einstein ay accurately na nagpredict ng eksaktong orbit ng Mercury sa palibot ng Sun kasama ang mga deviations. Dahil dito, nawala ang paniniwala sa existence ng Vulcan. Sa ilalim ng special relativity, hindi ito pwedeng umiral. Walang pwedeng maging katabing bagay ang araw na kasing laki ng isang planeta dahil magugulo nito ang orbit ng Mercury at hindi na ito magtutugma sa math. At this time, kayang patunayan ni Einstein na tama ang kanyang math sa pamamagitan ng mga tests tulad ng Eddington experiment. Ito ang aral sa isang lugar. Minsan, kapag sobrang gusto nating makita ang isang bagay, nakikita natin ito kahit hindi ito talaga naroon. Minsan din, kailangan nating mag-isip ng outside the box at paniwalain ang mga tao sa maling pananaw dahil nakagawa na tayo noon ng nakakabilib na bagay. Bilang mga siyentista at pati na rin bilang mga ordinaryong tao, mahalaga na hindi tayo masyadong mahigpit sa ating mga ideya. Hindi dapat kailangan lagi nating magpasikat kahit na mali para mapatunayan na magaling tayo. Sa halip, pag-aralan muna natin ng maigi para walang maging problema. Kailangan bigyan ng oras at pagkakataon ng bawat bagay para sa paulit-ulit na pagsusuri. Sa makatuwid ang planetang Vulcan ay hindi totoo, sa halip ito'y isang ilusyon lamang. Ang Newtonian physics ay napalitan ng mga teorya ni Einstein tungkol sa relativity. What if alien spaceship ang nakita ng mga sinaunang siyentipiko, hindi isang planeta? Sa tingin mo? Comment down below.